Na ano ko sis, kay sis Casey. Cute ng boses niya. Ganda ng boses. Nakakatawa. Parang gusto ko na rin tuloy kumanta. Kakanta ko naman. Maglalagay lang ako ng konting lipstick kasi makamukha akong ewan. Lipstick lang naman. Kasi putlang-putla talaga kahit minsan. Ito ang lipstick ko. Ito. Yun. Kakanta na ako. Yan. Wala pang suklay-suklay. Mamaya na lang. Pagsasabayin ko itong cellphone. Tsaka yan. Kasi yung speaker ko ay sa dami. Hindi siya pwede. Sasabihin ko ito. Dating paglingap na mula sa'yo, muling umaasa sa dating nadaramdam na ang sa'yo. Kakanta na sana ako kahapon. Naayos ko na yung kantahin ko. Tapos biglang nalobat tong Dichika. Nakakaloka. Anyway guys, good morning nga pala. Kakanta ako mamaya na lang. Kasi, ito muna gagawin ko. Yan. Maghuhugas muna ako kasi kagabi, ang hina ng tubig. Kaya, talagang, yan nga pala, masaya pala ako kasi, nadadagdagan na yung aking subscriber. Ginagawa ko, yung, nag-ano ko kanila, parang nag-friend request, parang ganun. Tapos, yun, ganun na ginagawa ko. Bronson, natawa ako. Yee! Yun, ang ginagawa ko, parang friend request sa Facebook lang, ganun. Tapos, yun, tapos, nagsasubscribe din ako sa kanila. Yun, sabi ko na lang na ganun, na subscribe kami sa isa't isa. Kasi, pag naman kukonti ang subscriber, parang nakakatamad naman medyo gumawa. Pero pag medyo nadadagdagan, tapos nakikita mo na may nanonood pala, di parang parang nakakagana naman na gumawa ng video. Yun. May na lang ulit po. Kape muna tayo guys. Yan. Hindi ko naabutan yung pandesal. Medyo tinanghali ako ng gising. Ito na lang ko. Yung biyanan ko naman, wala ata. Kaya hindi nakabili ng tinapay dito. May tindahan kasi yung aking biyanan. Tsaka ito. Papalamanan ko nito. Yun. Hindi kasi ako makakain ng ganito kaaga. Kaya yan muna. Nagpabili ako ng gamot. Kasi ubos na ang gamot ni Bronson. Itong Valpro. Nagamot sa seizure. Mahal. Ay, hindi man. 613. Walang discount. Di pa kasi siya na-resetahan ni doktora. Tapos nagpadala siya nito. Galing. Yung butido yan na nakabalot sa saging. Nabawasan ko na. Kinain ko. Yung butido nakabalot sa dahon ng saging. Yun. Iyon na nga mga sis. Ang aking sinasabi. Hindi na ako makakanta-kanta. Kasi mahina yung tubig. Ang hirap kasi pag mahina ang tubig. Naglalaba pa naman ako ngayon. Kaya yun. Kaya hindi na ako nakakapag kanta-kanta sa isang araw na lang. Lagi na lang sa isang araw. Yun. Kasi tapos kahapon. Kaya hindi rin ako nakapag-vlog ng umaga. Dinugso ko na nga lang dito. Kasi basta madaming nangyari na hindi maganda. Yung una, umagang-umaga, dumating yung driver namin. Sira daw yung jeep. Ang boundary naman kasi noon 600. Tapos yung magagastos na pyesa, 420. Di, munti din yung natira. Tapos,
yung yung ano na namin ng saging dito. Hindi pa nga na ibebenta yung saging. Ano, yung naniningil na. Ibuti na lang. Tumama sila sa wedding nung isang araw. Binigay sa akin yung ano, yung tinamaan niya kasi di nga yung pera ko na inulong na sa bangko. Hindi yun. Ako nagbayad. Wala naman kasi siyang iniwan na pambayad. Kaya, parang yun. Tapos ano pa, ito pa, ang mas nakakainis. Ano yung, di, nagre-record kaya to. Ayun. Di, binuksan ko yung Facebook niya. Tapos, nakita ko na naman siya. Nagko-comment na naman dun sa isang estudyante na bata na nagtitinda ng kape dun sa palengke. Ngayon, di, kinupronta ko siya. Alam ko kasi pagka siya nagsisinungaling. Kasi di, ang iniisip ko nga lang, pinsan niya yun. Tapos, kasi nagko-comment siya. Tapos, nagla-likes yun. Tapos, friends pa niya sa Facebook. Tapos, para siyang galit. Tapos, sabi niya, hindi na nga daw siya nagawa ng ganun. Kasi, nagbago na daw siya. Dati nga kasi, kaya nga, 'di ba, dati, kukwento ko lang sa inyo. Kaya ako na-depressed noon. Siguro mga 2014 'yon. Kaya siguro si Bronson nagkameron ng kapansanan. Kasi kukwento ko sa inyo. 2 taon kami na hindi nagkakaanak. Tapos ngayon, nagsimba ako na nagsimba na nangako ako na para lang magkaanak. Sanay ako nang nadidelay ako ng hanggang 2 weeks. Ngayon, bibilisan ko na lang kasi baka masyadong mahaba. Ngayon, nahuli ko siya na gabi yun, tulog kami, pati ang ilaw. Naka-silent pala yung kanyang cellphone. Nahuli ko naman siya na may nag-text sa kanya kasi lumiwanag. Binasa niya. Inago ko yung cellphone. Yung nag-text pala ay si Erica. Si Erica, yun ay yung bata. Hindi naman siya bata, dalagita na lagi napunta dun sa tindahan namin. Hindi ko naman napapansin na yung asawa ko parang nagkaka-interest na dun sa bata. Walang ama yung bata. Tapos parang siguro naghahanap ng father figure kay Lakas. Tapos yun, tinanggi niya na yun daw ay ganyan. Sabi ko, paano nagka-cellphone? Wala namang cellphone. Tapos sabi niya, hindi daw niya binibilhan. Ngayon, yung bata niyo, hindi tinatawagan ko yung number. Ayaw sagutin. Tinext ko, sabi ko, bibigyan kita ng tablet. Ito, mabilisan na lang to ha. Madami pa pag-uusap, pero bibilisan ko na lang. Hindi ngayon, kaya nga nadadala na ako ngayon na ganyan na may nakikita na naman ako sa kanya na ganyan. Pero sabi niya, hindi naman daw. Ayoko nang isipin kasi ito nga anak ko na ang pinoproblema ko dahil hindi ko nga alam kung hanggang kailan siya makakalakad. Kasi nga may disability. Ayoko nang mag-isip na maraming mga problema. At baka, syempre, pag naman ako na baliw, sino na mag-aalaga sa ano ko, kaya kailangan ko rin ingatan ang sarili ko, ang isip ko. Kailangan ko rin wag mag-isip ng mga kung ano-ano, kaya nga ako nag-YouTube din. Tapos ngayon, yung si Erica na yun, nung sinabi ko, nabibigyan ko ng tablet, siyempre, bata pa, nauuto-uto. Di ngayon, sinagot niya yung tawag ko. Sabi nga niya, binili daw nila sa Muslim. Sabi daw ng asawa ko, wag daw sasabihin sa akin na binigyan siya ng cellphone. Tapos ngayon, tinanong ko ng tinanong, muntik na kami maghiwalay. Ngayon, siguro si Bronson, siguro mga 5 days na sa tiyan ko, na siya, ginawa ko, pinagsisipa ko yung asawa ko kasi pinauwi ko nga galing sa palengke. Pinagsisipa ko, tapos tinapon ko yung cellphone, binasag ko, tapos yung mga damit niya tinapon ko sa labas. Tapos yun, hindi ko nga alam, siguro, tapos na-depress pa ako nun, syempre, hindi pa naman, kahit nagkabati kami, kasi nga tumawag nga yung biyanan ko, pinag-ayos nga kami, kahit na, nadidepress pa din ako nun, kahit na, nagkabati na kami. Tapos ngayon, itong si Erica, umamin sa akin na, minsan daw, hinahawakan siya sa hita ng asawa ko. Umamin na nga yung asawa ko na sabi, parang,
Na L daw siya. Yun ang iniiwasan ko na mangyari uli. Hindi ko naman alam na posible pang gawin niya. Hindi ka sa sitwasyon namin na ganito na nga yung anak namin. Yung kapansanan niya. Siguro naman iniisip ko na hindi na niya magagawa uli. Pero, ewan ko lang din kasi wala pa naman Wala pa naman akong nakikita. Pero siya, bahala na siya. Kung kaya ng konsensya niya yun, pasensya na kayo ha. Kasi, hindi ko na sana sasabihin. Yung totoo, nakapagsalita na ako dito ng iba na ang sinabi ko na lang ay may personal kami na problema, pero hindi ko naman matiis na hindi sabihin kasi baka kung anong isipin ng iba na kung ano yung problema, di gayon, kaya medyo bad mood ako kahapon. Tapos ngayon naman hindi rin ako makakapag-vlog masyado kasi nga mahina yung tubig. Kaya yun, kapag nakapag-vlog ako, magbablog pa ako, pero kung hindi, ngayon pa lang, magbabay-bye na ako. Yun, kasi baka hindi na naman ako makapag-goodbye. Yun. Bye. Bye, guys. Bye.